ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa inyo. Ano po, kasama ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer for this episode, si Ms. Drizel Nanyong. Kasama pa rin si J. Arevalo at sa Master Control, si Milo Junela sa Wirecast, si Hero. At para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, na siksik-liglig umaapo po ang ating episode ngayong araw na ito. Marami po tayo makakapanayam, marami tayong ika nga po makakadaupang palad. At kabilang na po dito ang ating pong tinalagang spokesperson ng ating prosecution panel mula po sa House of Representatives para po dito sa impeachment trial. Walang iba kundi si Representative Zia Alonto Adjong, ang 1st District Representative mula po sa Lanao del Sur. Magandang araw po, Representative Adjong, at welcome po sa programang Global na Tayo. Maraming magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa iyong mga taga-subaybay. Ako, thank you very much po sa pagpapaunak po ninyo sa aming programa. Siguro Maraming salamat po sa imbitasyon. Opo, okay. Well, Congressman Adjong, pinili po kayo ng inyong mga kapamamabata sa Kongreso na maging spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. How did you receive this? Ano po ang naging initial reaction nyo dito? Una, it's a challenge po, no? Hindi naman biro yung pagiging spokesperson. Pangalawa, yung pagiging spokesperson sa bagay na lahat ng buong Pilipino, no, all over the world, ay inaasahan natin na makikinig at aantabayanan yung magiging development sa aktual na trial sa Senado. So ito po ay top call, no? It's a top call, tall order na kailangan po nating bantay. It's a challenging job, it's a daunting job, and we are also at the same time honored and privileged to be part of a historic moment in our history, no? Kasi ito po ay history in the making. So I am honored po, nagpapasalamat at the same time sa prosecution panel dahil meron silang tiwala kahit papaano sa po pwede po nating mai-contribute sa itong historical na magiging historical na impeachment trial. Yes, it's really very historical, ano po, Representative Adjong. Pero paano niyo po gagampanan ng tungkulong ito, lalo na sa mga miyembro mismo ng prosecution panel? 11 lawmakers po ito, Congressman Adjong. Well, una, kailangan ho natin mag-aral. Kailangan ho talaga nating maging masusi, at the same time merong kapasidad in terms of knowing, yung knowledge ng anong magiging flow ng discussion sa trial. Una-una, kailangan ho nating malaman at maintindihan in-depth understanding yung magiging presentasyon at evidences, no? Hindi lang dahil umupo tayo during the good government investigation ng last Congress, at the same time yung Committee on Justice confirmation hearings, pero dadagdagan po natin iyon ng information by way of really studying magiging presentasyon ng prosecution. And at the same time, kailangan po talagang attentive tayo magiging tugon ng defense panel at yung magiging katanungan po ng mga senador na tatayong huwes sa impeachment court. Dahil kinakailangan po bilang spokesperson, sa aking pagkakaintindi, ay kailangan po nating
may presenta ng kabuuan. Mhm, mhm. Hindi lang po yung representa ng mga ebidensya o yung magiging testimonya ng mga witnesses ng prosecution, pero yung magiging sagot din ng depensa at yung magiging reception ng mga huwes, at may presenta natin ito, mabuo natin ito Mhm, in such a way na mas madaling maintindihan mhm. ng mga kababayan saan man sa mundo, no? Kasi alam ko po global yung Opo. yung pitch nyo. Ibig sabihin you are also servicing Filipinos who are Yes. residing in many parts of the world. Mhm, mhm. Kinakailangan po natin yun mailahad na tama ang konteksto at base po sa katotohanan Mhm. at base po sa accurate na information. No, you said it very clearly, Congressman Adjong, kasi kahapon lang kausap namin yung chair at founder ng isang Filipino organization sa Ireland, at sabi nila ang tinanong ko sila, ano bang pangunahing kailangan yung mga impormasyon na nanggagaling dito sa Pilipinas, at sabi niya balita, impormasyon at yung mga mangyayari sa impeachment, yun daw ang binabantayan din ng ating mga kababayan sa Ireland. Hindi lang siguro sa Ireland, pati sa iba't ibang panig ng mundo kung saan meron tayong Filipino diaspora, Congressman Adjong. Tama po, kasi ang ating pong mga Filipino working abroad or have already settled abroad, meron din ho talaga silang connection sa ating bansa, no? Sabi nga nila, there's no place like home. So ang isa sa mga maaari nating maibigay sa kanila bilang serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino pag sila ay nasa ibang bansa, ay at least man lang makapagbigay sila ng semblance of connection. Yung access nila, unang-una, access nila sa impormasyon. Dahil pagka Pilipino ka, maski saan ka naman pumunta, sa lugar, maski saan ka sa mundo, andun pa rin yung pagiging Pilipino mo, andun pa rin yung attachment mo sa bansa mo. So, though they are living abroad, but they are really, really concerned and worried about what is happening and what's in the country and what is being done by the Yes. government. Pero matanong ko lang po, Congressman Jong, may ilalatag po ba kayong sistema bilang spokesperson in coordination of course with the prosecution panel? May ilalatag po ba kayong sistema ng paglalabas ng impormasyon sa publiko once na magsimula ng impeachment trial sa, I think sa July 6? Una po, kasi yung information na ibibigay ho natin sa kanila is yung nakikita naman po ng ating mga kababayan. I'm sure live stream po itong impeachment trial na ito. So real time po nilang mababantayan at mapapakinggan kung ano yung napag-uusapan sa impeachment court. So una po, yun po yung ating magiging ang magiging role po natin. Una is yun nga, explain in a nutshell, in the very easiest way possible for our kababayans to understand. Number two, when it comes to questions of the media, kung ano yung mga reaksyon, ano yung position ng bawat ng prosecution panel sa mga bagay-bagay na po pwedeng maitanong ng ating mga kababayan, yun po yung sasagutin natin base po doon sa aktual na pangyayari. Kung yun din yung naman po yung mga other articles of impeachment na hindi pa po napag-uusapan, ay mukhang tayo po hindi po natin kailangan paunahan kung ano yung magiging presentasyon ng prosecution team. Kasi the reason why nagtalaga po tayo ng spokesperson, ang House Impeachment Panel, nagtalaga po sila ng House Prosecution spokesperson, ay para hindi ho nila mailahad kung ano po yung mga bagay na hindi pa po napag-uusapan sa korte. Kasi meron po tayong legal principle sa korte na sinasabi ay sub judice. Kung ito'y pinag-uusapan sa korte, hindi dapat ito napag-uusapan outside of the court. Kasi yung jurisdiction of the case and the discussion that also have to be deliberated should be limited within the confines of the court. So para hindi po ma-impluwensyahan kumbaga yung magiging desisyon ng mga huwes. So dapat very cautious po tayo doon. Yung po yung rason kung bakit ang House Prosecution Panel ay nagtalaga ng spokesperson. Kasi unang-una, hindi ho natin makokontrol kung anong magiging katanungan.
ng mga house media at saka yung katanungan ng ating mga taong bayan para po ma-avoid yung possibility na baka may masabi ang House Prosecution Team na mga bagay na hindi pa napag-uusapan sa korte ay maiwasan yon. At pangalawa, of course, part of the strategy, hindi po pwede na yung House Prosecution Team, dahil hindi nga natin kontrolado yung magiging katanungan ng mga kasama natin sa media, ay baka makapagbigay sila kung ano yung gagawin ng next move ng prosecution. Remember, ito po ay trial. Ang both sides po ay may sari-sariling strategy kung paano po nila ipresenta ang kanilang ebidensya at the same time yung kanilang potential witnesses. So para maiwasan po yun ay talaga po tayo as House Delegated House trial spokesperson. Pero yun nga po, kailangan tayo rin, conscious din po tayo doon sa po pwede po nating mailahad na base po sa actual na pangyayari sa korte at base po doon sa mga naging exchanges ng both sides at yung appreciation ng mga senador na uupong buwis. So kaya nga po ang always nating ina-highlight dito ay yung actual, yung accurate information and truthful information. Ngayon kung may mga opinion po tayo or may gusto pong itanong yung ating mga kababayan at ng media na magiging magiging source of our own interpretation, maaari po yun basta that within the confines of what has already been discussed or are currently discussing in the court. All right. Congressman Yong, can we safely say na every time na magsasagawa ng impeachment trial sa Senado, every time na matapos ito, lagi kayong magsasagawa ng press briefing to keep abreast itong publiko kung ano yung nangyari for that particular trial? Tama po. Isa po yan sa mga pinag-iisipan po natin na gagawin. Isa po yan sa ina-anticipate na maaaring mangyari. Kasi kailangan po yun eh. Kailangan po natin constantly communicate sa ating publiko kung ano yung nangyayari, yung development ng House, yung Senate trial, impeachment trial. So I think kinakailangan po yun na magkaroon ho tayo ng daily engagement or at least man lang consistent na briefing para po na-update din po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na nakatira sa ibang bansa. Alright. Pero as of now po, Congressman Adyong, how do you assess the readiness of the prosecution panel for the impeachment trial, and how were the members selected ba? Paano ba napili? Kasi itong mga tanong ngayon, paano ba napili itong mga miyembrong ito na bumubuo sa prosecution panel? And on your assessment, on your own personal assessment, how are they preparing for this? Are they prepared for the July 6 start? Well, pwede kong sabihin sa inyo, sir, 150% prepared po sila. Dahil in-anticipate po natin ito na even during the confirmation hearings at right after the voting, ng approval ng plenary dito sa impeachment complaint, talagang lahat ng mga members ng House Prosecution Panel ay umuupo din sa confirmation hearings. Ibig sabihin, meron na ho silang initial understanding of the complaints and the cases. Pangalawa, yung mga ibang re-elected na members ng House sa ngayon ay umuupo din during the good government investigation sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng confidential funds ng Department of Education nung panahon po na ang Vice President ay umuupo bilang secretary ng Department of Education as his concurrent portfolio. So ito po yung mga naging basihan. Pangalawa po is of course lahat po sila batikan, hindi lang ho mga legislator pero batikan ng mga abogado. So talagang alam po nila as officers of the court, being a lawyers, no, their profession, being a lawyers themselves, meron ho talaga silang experience as to how they handle or how the court would go, no, yung flow ng courts. Pangatlo is of course yung kanilang commitment to stand by with the to stand
beside the Constitution. Yes. No? Mhm. Kasi ang pinag-uusapan ho dito is yung accountability mechanism ng ating Constitution. Mhm. They understand that it is their duty, Mhm. they understand that it is their mandate to pursue Mhm. those who have been alleged officers who have allegedly violated Mhm. their oath of office. So Alright. alam po nila yun, naiintindihan po nila yun. You mentioned, Congressman Adjong, that that members of the prosecution panel, alam nila yung duties nila bilang prosecutors. Pero, and of course, kasama na kayo dito bilang spokesperson ng prosecution panel. Pero nakahanda po ba kayo sa mga maaring backlash o yung negative impact nito sa inyo bilang spokesperson ng prosecution, maging doon sa mga member ng prosecution panel? Sa likod po ng malakas pa ring suporta ng mga taga Mindanao kay Vice President Sara Duterte, you being a lawmaker from Mindanao, from Lanao del Sur, Congressman Adjong. Well, sir, matagal na po yung backlash na yun kasi unfortunately Okay. yung kalakat sa social media. Tayo po ay meron po tayong fair share of receiving punches, kicks, front and center, lahat po, no. Even yung ating reputasyon ay to a point na gumagawa nga po sila ng tamali o hindi tama na impormasyon. So we've already experienced the best portion of what we have been expecting to receive, into yung masasagwa at maiinit at masasakit na mga misinformation. Pero ang sa amin lang po is pinanindigan namin ang Constitution. So ang aming ang premise where we are coming from and our belief is that the Constitution should withstand no matter the pressure, no matter how tall or how the attacks being directed at us. The Constitution has to withstand whatever political pressure there is. So kailangan yan po yung test sa ating Constitution, no, pinanindigan namin na hindi ang Constitution hindi maaaring mag-bend. Hindi maaaring mag-bend. Ang accountability mechanism hindi po pwedeng mag-bend sa political pressure, sa political rhetoric, and of course hindi dapat pwede siyang mag-bend sa scare tactic. Kasi ito pong mga yung trolling, bashing, etc. Party po ito dun sa scare tactic na ginagawa para po ma-impluwensyahan or matakot, no, yung isang lawmaker, isang congressman na tayuan ang kanyang sinumpaang katungkulan bilang miyembro ng House of Representatives. Alright. Okay. So, yun po aming pinanindigan dito. Alright. With that, Congressman Adjong, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much for giving us the opportunity, lalo na para marinig at mapanood kayo ng ating mga overseas Filipino workers and Filipino diaspora all over the world. We wish you all the best on being the spokesperson ng prosecution panel for the Vice President's impeachment trial starting July 6. Maraming salamat po, Congressman Adjong. Maraming salamat din po sa opportunity na maging parte po ng inyong programa. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Ang ating pong spokesperson ng prosecution panel para sa impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte, Congressman Zia Alonto Adjong ng 1st District Representative ng Lanao del Sur. Samantala, sa pagpapatuloy po ng ating programa, magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology
technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Global na tayo, kasama si Ray Sampang, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, nagbabalik po ang programang Global na tayo. At ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At matapos nating makapanayam si First District Representative ng Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, dadako naman po tayo dito. Nako, para sa ating mga miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS, makinig po kayo dito sapagkat kasama natin ang Vice President ng Corporate Communications Office ng GSIS, walang iba kundi si Vice President Margie Horillo. Ma'am Vice President Horillo, magandang araw po at welcome po sa programang Global na tayo. Nagsubaybay ng programang Global na tayo sa Radyo Pilipinas. Thank you very much po for indulging our program ngayong umagang ito. Well, napatawag po kami, Vice President Horillo, sapagkat ang GSIS... March na lang po, Kuya Ray. March na lang. Okay, Ma'am Marge, napatawag po kami, Ma'am Marge, dahil napakaganda ng naging net income ng GSIS noong first quarter ng 2026. 170% o 43.6 billion pesos. So, ang unang katanungan ko dun paano nagawa ng GSIS to? Opo, tama po kayo, Kuya Ray, no? Sir Ray, na talagang maganda po ang naging performance ng earning o kinita ng ating pension fund sa first quarter ng kasalukuyang taon na umabot nga po sa 170 at more than doubled, no? Unang-una po, ano po ba yung naging drivers, no, ng ating paglago ng kita? So, unang-una, yung lumaki po ang ating koleksyon mula sa ating insurance o contribution ng ating mga miyembro, no, 2.1 million members ng GSIS na halos 57 billion, no? At ang laki po, tinaas nito halos 5 billion. Naging maganda at mataas ang remittances ng ating government agencies. And syempre, nakatulong din po, Sir Ray, yung magandang performance ng investments ng ating GSIS na napakalaki po ng itinaas kumpara doon sa noong 2025, no? At 27.6 billion mula 1.2 billion noong nakaraang taon. So, ito po yung mga, kumbaga, yung nagpaakyat ng ating kinita o kinita ng ating pension fund. At syempre po, yung ating pong assets ay halos 2 trilyon na. At in fact, konting tumbling na lang po ay 2 trilyon na nga po ang assets ng GSIS. Okay. So, ito may mga assets tayo at mga investment. Can you tell us kung saan nakalagak itong mga investments na ito, Ma'am Marge? Opo, no, ayon po sa aming charter, no, sa charter ng GSIS, ang 70% ng ating pong investments ay naka-allocate sa safe, no, ligtas at low risk instruments, no. Ito po yung primarily mga government security and fixed income assets, no. Yan naman po, at ang balanse niyan ay nasa kumbaga yung tinatawag naming higher yielding investments, no, katulad ng mga equities po. Meron po kaming halos 19% dyan, real estate and infra, more or less 5% po, and cash and near cash na halos 4% more or less. Pero ang gusto ko pong bigyan ng diin, 70% po ay safe, no? Kaya yan po ang naaayon sa aming batas at yan po yung aming investment policy. Kumbaga, ang amin pong overarching na objective ay ilagak ang pera sa 70% na portfolio na safe, low-risk instruments. At ito po ay stability first, investment strategy at prudent. Sa mga napakaganda mga figures na ito, Miss Marge, biro nyo net income for the first quarter of 2026, 43.6 billion. Tapos halos 2 trillion na tayo, 2 trillion na yung total assets natin ng GSIS as of March 31. Pero paano nakikinabang dito ang mga GSIS members? Unang-una po, pag pinag-usapan po natin yung halos 2 trilyon na kabuuang asset ng GSIS, ang ibig sabihin po nun,
nananatili pong matatag ang pondo ng ating pension fund, no? Ang ibig sabihin, safe and secure ang ating ang contribution, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng ating mga benepisyo na kinabibilangan ng pension, yung kanila pong mga retirement claims, loans, at iba-iba pa pong benefits, no, para sa ating members, pensioners, and their dependents. Kung di po ninyo natatanong, Sir Ray, mula po nang nagdeklara ang ating mahal na Pangulo ng National Energy Emergency, ay talaga pong agad-agad nag-respond po ang tumalima sa utos ng Presidente na magpatupad ng mga programang makakapagbigay ginhawa o makakatulong sa ating mga members and pensioners sa gitna ng National Energy Emergency nga po. Yeah, So speaking, nagkaroon po kami. Opo, unang-una po, 3 po ang na-launch ng inyong pension fund, no? Una po dyan yung aming pong Balik Ginhawa Loan Moratorium Program, na kung saan ito po ay kakaibang klase ng loan moratorium, na kung saan ibinalik po namin yung 3 buwan na kanilang inihulog sa kanilang mga loan mula December 2025 up to February of this year, no? Pangalawa po, yung ating pong Ginhawa Solar Energy Loan. Alam naman po natin na talagang dahil nga po sa nagkaroon tayo ng energy emergency ay tumaas ang cost ng ating mga fuel, no, yung gasolina, pamasahe, yung lalong-lalo na po sa bayarin sa kuryente, no? Kaya ito po ay ang sagot ng GSIS Solar Energy Loan na nakapagbigay na po kami at nakatulong na kami sa mahigit 15,000 na aming members, at ito po ay may halagang 4.6, halos 5 billion na po ang atin na i-release, no? And then yung pinakabago po yung tinatawag naming GBEL. So kung meron kaming GCEL, meron din kaming GBEL. Ito naman po yung Bike and Mobility Loan, no, na kung saan nakakinabang na yung mahigit 15 or about 15,000 members po namin, at nakapag-disburse na rin po kami ng halos isang kalahating bilyon, no? Okay. 532 million po. Wow. Yun So, po. lahat yun nakafocus dito sa national energy crisis, no? Na Opo. tinutugunan Yan ng po gobyerno kasi yung- ngayon. Yes po, yan po yung mahigpit na utos ng ating mahal na Pangulo. Pero alimbawa, tulad nito, meron ding tayong binabantayan, ano po, Ma'am Marge, na epekto ng El Nino, sobrang tag-init. Alam ko, meron din Opo. naman tayong mga GSIS members na bukod sa empleyado ng gobyerno, may pamilya at involved din sa konting extra income sa agrikultura. Meron kaya kayong nakaschedule para sa mga maapektuhan naman ng matinding epekto ng El Nino? Sir Ray, meron po kaming programa na ang tawag po namin ay emergency loan. Okay. So hindi lang po ito cover ng mga calamity, no, katulad ng bagyo, earthquake, or ano pa, no. Kasama din po dito yung El Nino, I think maging yung La Nina, no. Kailangan once na ang isang local government unit po ay nagdeklara ng state of emergency or calamity, ay bukas po, no, agad pong nakabukas ang programang ito para sa aming mga miyembro at maging sa aming mga pensyonado po. Okay. Last question na lamang po, Ma'am Marge. Ano po ang forecast ninyo na maaabot na income ng GSIS for the whole year 2026? Ang nakikita po namin ay dito based sa aming performance ay na-cover na po yung 33%, no, ng aming income. So yan po yung tinitingnan po naming target, kasi yung aming assets on track po kami na ang target po namin dito ay 2.1 trillion by year end, at ang amin naman pong tinitingnan na net income ay ang target namin ay 131 billion. No? Alright. So nakakahalos 1/3 na po kami. Alright. At maayos naman po ang yun nga po, alam naman po ninyo na si PGM Week ay isang investment banker at napakagaling po na bankero sa lawak ng kanyang karanasan sa pananalapi, no. So kami po ay
ay confident at ano naman po, no, nakikita po namin na maaabot po namin ang aming pong target para sa assets at para po sa aming net income. Pahabol na lamang po, Ma'am Marge, pasensya na. Last week, kukumpara natin last year, noong 2025, gaano kalaki ang kinita ng GSIS kung ikukumpara natin sa target, at least sa target natin ngayon for 2026? Nung total income po namin nung first quarter 2025 ay 66 billion. Yan po yung total, no, kabuoang total. 67 billion nung first quarter last year. Ito pong total income namin for the quarter ay halos 96 billion. So mataas po ng 44%. Yan, okay. So na-surpass na niya yung first quarter last year. Opo, no, Yeah. opo. Talagang yun nga po ang gusto naming yun po ang talagang mandato, no, ng pension fund, palaguin ang kontribusyon ng aming mga miyembro dahil ito po ay ibabalik namin sa kanila sa pamamagitan ng mga benefit, no, retirement benefit sa panahon na sila ay magre-retire Yeah. at iiwanan na po ang serbisyo publiko. With that, Ma'am Marge, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo. Magandang balita ito para Salamat sa kabila ng mga nararanasan nating hamon sa ekonomiya, sa gera sa Middle East, sa pagtaas ng paghina ng piso, nananatiling matatag ang GSIS. Maraming salamat, Miss Marge. Thank you very much po sa oras sa pinagkaloob niyo. Alright. Pagkatapos ng ating panayam sa GSIS, dadako naman tayo sa pag-ibig, pero narito muna ang ilan pang paalala. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik po ang programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa putong ito, kasama naman natin ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Ito naman ay nakapagtala rin po ang Pag-ibig ng 11% year-on-year increase sa kanilang net income para sa first quarter ng 2026. At ito ay pwede ba natin sabihin 16.772 billion pesos. So, alamin natin ang buong detalye mula kay Jack Jacinto Jr., ang ating Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. Vice President Jacinto, magandang araw po at welcome sa programang Global na tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Okay, so medyo magandang balita ito. 11%, tama po ba yung aking nabanggit? 11% year-on-year increase sa net income sa first quarter ng 2026. So how was Pag-ibig able to post this 11% year-on-year increase? Ay, oo
Opo, tama po kayo, Sir Ray. Kami po ay natutuwang ibalita po sa ating mga kababayan na ang Pag-ibig Fund po, yung kita po ng Pag-ibig Fund sa unang 3 buwan ng taon ay lalong lumago by 11%. Ang kabuuang kinita ho natin nasa 16.77 billion pesos, Sir Ray. At ito po ay bunsod ng bunsod po ito ng mahusay po nating pagpapalakad ng ating mga loan programs. Yung pong una, yung ating housing loan program, yung pong ating short-term loan programs, at dumagdag pa ho dyan, yung pong kita ho ng Pag-ibig Fund mula sa mga investments po namin. Alright. So ito po yung tatlong bagay na mga instrumento kung bakit po lumago at lumaki pa ho ang kita ng Pag-ibig Fund ngayong unang 3 buwan ng taon. You mentioned mga investments na isa sa mga nakatulong para maitaas itong ating year-on-year income Pero when we say investments, ano pong mga klaseng investments ito, Vice President? Pagdating po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund, ito po karamihan po dito ay government security at may mga preferred shares din po na kung saan yung pong ating investment ay kailangan po ay sigurado at mahusay po yung balik. Kaya po ang kinita ho natin sa investments pa lamang mula doon sa nabanggit ko sa Ray na 16.77 billion. Ang kita ho sa investment, ang pagde ho dyan nakita ng investment nasa 3.03 billion pesos. Oh, okay. So yun po yung parte ng income natin na mula po sa investment. At ang mahalaga po diyan, Sir Ray, pati ho namin na yung hawak po nating pondo. Pera ho ito ng mga ating mga miyembro, pera ho ito ng bawat manggagawang Pilipino. Kaya po yung pong ating mga investment at yung kabuang pamamalakad po natin sa pagpapalugo ng kanilang ipon ay sinisigurado ho natin na nasa sigurado at nasa mga secure at safe na mga pamamaraan. Alright. Siyempre, pag pinanggit po natin kasi ang Pag-ibig, hindi mawawalay dito yung mga pabahay, yung mga housing loans. Vice President Jacinto. Kabilang na dito yung mga 4PH pabahay programs, yung expanded pabansang pabahay. So, kamusta po ito? Did it yield the expected income and result mula po dito sa programang ito? Ay, mabutit na itanong po ninyo yan, Sir Ray. Ay, nakakatuwa po di balita ito. Nakatunayan kahapon lamang po ay nasa Kabuyaw po ang Pag-ibig Fund sa pangunguna po ng ating chairperson at Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. Kasama rin ho natin yung ating CEO, Pag-ibig Fund CEO, Manang Malin Acosta. Binisita ho namin yung isang naitayo ng expanded 4PH project sa Pasinaya. Ang tawag ko ay Pasinaya Heights sa Kabuyaw, Laguna. Ang maganda ho yan, Sir Ray, nakikita ho natin yung pagsulong ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o expanded 4PH program na kung saan po yung ating mga kababayan ay nagkakaroon ng oportunidad na magkaroon ng sarili nilang bahay na mabibili nila sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na napakababa po yung monthly dahil subsidized po yung interest rate. Okay. Yan po yung ginagawa po natin sa aspeto ng pabahay kasi malinaw po yung direktiba, malinaw po yung utos ng ating Pangulo na dapat ilapit po sa ating mga kababayan yung pagkakataon na magkaroon ng sariling tahanan. Yes. At ang mahalaga po yan, nagagampanan po natin yung utos ng ating Pangulo sapagkat mahusay po yung pananalapi. Doon po siya konektado sa Rie. Dahil po mahusay po yung pananalapi at matatag po ang Pag-ibig Fund, ay natutupad po natin at naisusulong po natin yung utos ng ating Pangulong Marcos. Dahil nga po,
ihatid yung ganitong abot kayang pabahay sa ating mga kababayan. So, Vice President Jacinto, ibig sabihin, maganda rin yung ano natin, yung collection natin dito sa mga loans na ito. Hindi tayo masyado ba nakakakita ng nagkakaroon ng palya sa pagbayad sapagkat alam niyo naman ano to ROI to return of investment. So, pagdating po sa aspetong ganyan, yung pangongolekta ng mga amortization, pangongolekta ng pagbabayad sa premium, masugid po itong binabantayan na tinututukan ng Pag-ibig. Sir Ray, butit na banggit ho ninyo yan, tama ho kayo. Dahil po yung pong ating ipinapahiram sa ating mga miyembro sa ilalim po ng ating mga housing loan program. Yan po ay kailangan nating makolekta ng maayos para po maipahiram pa sa ibang mga miyembro. Mhm. Yan po yung dahilan. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit po matatag at sustainable yung ating mga programs. For example, sir, ngayong taon po ay as of April, nakapagpahiram na po ang Pag-ibig Fund ng 44.23 billion. Mahigit sa 44 billion pesos pagdating po sa aspeto ng pautang para sa pabahay. At ang natulungan po nito ay mahigit 27,800 na mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay. Alright. At ang kagandahan po yan, more than 90%, around 93-94% po ang ating performing loans ratio. Ibig sabihin po, yung pong mga pinapautang ho natin na ating mga miyembro ay nagbabayad ho ng tama at nagbabayad sa oras. At yun po talaga ay isa nga po, inabanggit ko kanina at tama po kayo sa nabanggit nyo rin kanina na ito po yung isang dahilan kung bakit po sustainable yung ating programa at yung mababang interest ng ating programa. And of course, dyan sa mga, balikan ko lang yung Pag-ibig housing loans at yung expanded 4Ps, pati mga overseas Filipino workers kasi nanonood at nakikinig din sa atin ng ating mga OFWs. Itong mga overseas Filipino workers natin nakakapag-avail at nakikinabang din dyan sa mga murang pabahay na yan, sa mga expanded housing loans na yan, Vice President Jacinto? Opo, Sir Ray, butit na banggit niyo rin ho yan. Pagdating ho sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga bayaning OFW, sa katunayan nga po, Sir Ray, yung pong ating expanded 4PH Pag-ibig housing loan, ito po yung may subsidized 3% interest rate. Ibig sabihin po, mababa yung monthly. Pagka po ang bibilhin ay socialized na house and lot, ibig sabihin, house and lot na hanggang 950,000 ang halaga. O kaya naman ang bibilin ay socialized condominium unit, ang halaga po nito ay hanggang 1.8 million pesos. Ang mga OFWs po, pagka po bibili ng socialized housing unit, qualified po sila doon sa 3% na subsidized rate. Kaya po napakalaking tulong po nito at pagkakataon nito sa ating mga OFWs para alam mo natin na isa sa mga dahilan nila sa pangingibang bansa isa na ho yan Kaya ayon ho sa aming dapat survey, itong nabanggit ko na from January to April na mga pautang para sa pabahay, around 15% po niyan ay OFW. Wow, malaki rin pala ha? Malaki. Opo. Kaya po, batid ho talaga namin na yun po yung isa sa mga dahilan ng pangingibang bansa ng ating mga kababayan. Kaya naman, muli po, yung utos po ng ating Pangulong Marcos, dapat po inclusive, lahat po ay walang maiiwan. So, kasama po ang OFW, and in fact, yun nga po, yung pong 8% mga kababayang OFW, yung pong mababang monthly pagbibili ho kayo ng socialized housing unit sa ilalim ng expanded 4PH gamit ang inyong Pag-ibig housing loan. Qualified po kayo dyan sa mababang monthly payments. Naku, gandang balita yan para sa ating mga OFWs, Vice President Jacinto. Pero last question ko na lamang po. Itong magandang performance, masasabi ko naman talagang halos, masasabi ko naman siguro sa ating mga kababayan na halos taon-taon nagiging maganda ang performance ng Pag-ibig Fund when it comes to their income, dahil nga po sa mga investments at saka doon sa very efficient and effective collection
ng mga bayarin o pautang sa ating mga kababayan. Ayan, sige, nakabalik na. Ayan, sige. Well, last question na naman po, Vice President Jacinto, no? Sayang, ang ganda ng usapan natin, pero we're running out of material time. Pero sa laki at sa ganda ng collection nyo, sabi ko nga kanina, mukhang taon-taon naman talagang pataas ang income ng Pag-ibig. Pero ang ibig ko ba sabihin, ito po ba ang mga accomplishments na ito pagdating sa financial stability at pagtaas ng income ng Pag-ibig? Paano ito mararamdaman ng mismong miyembro ng Pag-ibig Fund? Sa paanong paraan nila ito mararamdaman? Lalo na kasi may mga nagtatanong kagad dito, dividendo. Yung tinatanong kagad dito, dividendo. Okay? So, paano po, Vice President Jacinto? Opo. Ang Pag-ibig Fund po sa mga nakikinig po at nanonood po sa atin ngayon, ang ating mandato sa Pag-ibig Fund, ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro, dalawa po palaguin yung kanilang ipon sa Pag-ibig, pera ng ipon nila sa Pag-ibig, pera ho nila yan. At habang nasa amin yan, ay pinapalagaw ho namin yan, yung nabanggit niyo po, dividendo. Pinapakita ho natin ang dividendo yan para oras na ibalik ho natin sa ating mga miyembro, ang malaki-laki po yung kanilang matatanggap. At habang sila ay miyembro ng Pag-ibig Fund, ay nariyan po yung pagkakataon magkaroon ng sariling bahay dahil meron pong Pag-ibig housing loan silang benepisyo na mababa ang interest at ibig sabihin mababa ang monthly. Ang ibig sabihin po nito, pagka po maganda ang pamamalakad ng Pag-ibig Fund, patunay na itong ating magandang performance sa unang quarter ng taon, na ang income po natin ay tumaas ng up by 11%. Ang ibig sabihin po niyan, nagagampanan ho natin ang responsibilidad ho natin sa pagdating income ho ng Pag-ibig Fund. Ito po yung pinagkukuhanan ng dividendo na ating binabalik sa ating mga miyembro. So, habang mataas po ang ating income, ibig sabihin ho niyan ay kaya ho nating panatilihin at i-sustain yung ating mababang interest naman para sa ating mga housing loan program. So, yun po yung ating hatid sa ating mga kababayan para muli maramdaman ho nila yung benepisyo ng Pag-ibig Fund para sa kanilang mga buhay dahil yun po, malinaw po yung direksyon ng ating Pangulo. Dapat po maramdaman ito ng bawat miyembro, maipaalam sa bawat miyembro na ang Pag-ibig Fund po, pinapalago yung kanilang ipon habang nag-ahatid ng mababang interest sa utang para sa pabahay para magkaroon po sila ng sariling tahanan. With that, Vice President Jacinto, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin sa programang ito at sa mga sumusubaybay sa ating mga miyembro ng GSIS. More power po sa inyo. We wish you all the best and I know by the end of 2026, baka mukhang nalagpasan nyo na naman ang target income ninyo for 2026. Thank you very much, Vice President Jacinto. Maraming salamat po, sir. Ingat po kayo. Ang ating pong Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, Vice President Jack Jacinto. Ang tabayanan po ninyo, ang panayam naman natin, susunod na panayam natin with the Philippine Navy. Ang tabayanan po niyo yan makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing.
At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, tayo po ay nagbabalik sa programang Global na tayo. This time around, kasama naman po natin ang ating Philippine Navy. Especially ang ating spokesperson, Captain Marisa Arlene Martinez ng Philippine Navy. Magandang umaga po, Captain Martinez, at welcome po sa programang Global na tayo. Good morning, sir. Ray Sampang po, and it's a pleasure to be here. Thank you for the invitation also, sir. And thank you very much po for indulging our request. Thank you very much, ma'am. Napatawag po kami, Captain Martinez, sapagkat ang Philippine Navy will commission its second offshore patrol vessel na BRP Raha Lacandula sa inyo pong nalalapit na, sa anniversary, no, anniversary ng Navy. So, ito pong Raha Lacandula, sister ship pala ito ng BRP Raha Sulaiman na commission na. So ano po ang ano po ang importansya nitong itong Raha Lacandula dito sa buong puwersa ng Philippine Navy when it comes to offshore patrolling? Maganda yung tanong niyo po, sir. So yung OPB na si Raha Lacandula, makakatulong po ito sa ating mandato na iprotektahan ang ating soberanya at saka sovereign rights, pati rin po yung ating maritime interest. So dagdag po ito sa ating long line of modern ships na po. Mm-hmm. So yung OPD, yung kanyang capability po is maritime security as well as intelligence surveillance and reconnaissance. Pag sinabing intelligence surveillance at saka reconnaissance po, sir, ito po yung abilidad niya po na makuha niya yung mga iba-ibang contacts, yung mga ships na nagpa-fly po dun sa area natin, sa ating archipelago, mula Hilaga hanggang Timog, mula Kanluran hanggang Silangan. So nakikita po nila ito at nasi-share po yung information na ito po sa iba pang mga barko ng Philippine Navy po. Okay. Ang atong BRP Raha Sulaiman, does it have the same capability katulad ng kay Raha Lacandula? Yes, sir. So sister ship niya po ito, sir. So they have the same capabilities. Mm-hmm. So para sa maritime security po, ang OPV, you call them offshore patrol vessels po. Mm-hmm. So pag sinabing offshore patrol vessel po, magkaiba po ito sa frigate. Kasi ang frigate, multi-domain po na siya at saka yung kanyang weapon systems, iba po. Ang OPD, usually yung area na nagpapatrol siya, doon po sa littoral. So malapit po siya sa coast at sa territorial sea po. Opo. Unlike po sa mga frigate po, umaabot pa yan sa EEZ o kaya sa blue water po. Okay. Alright. Pero itong OPB natin na BRP Lacandula at BRP Raha Sulaiman, these are only 2 of 6, tama po ba, na offshore patrol vessels na na-order natin? Yes, sir. Opo, sir. At nakakatuwa po na padami ng ating mga model ships, and this is aligned po sa ating vision. It was crafted way back anong 2006. So nag-evolve rin po yung vision natin sa Philippine Navy dati po to be strong and credible. Pero sabing to be strong, at least proud po tayo sa Navy natin. Hindi katulad po dati na legacy Navy na yung mga ships natin, mga World War II. Yes. Opo. Meron nga po, yung mga meron nga akong nabasang komento, isang columnist ang nagsabi na the Philippine Navy is now at par with our Asian neighbors. Ano reaction niyo diyan? Yes, sir. Ngayon po, sir, kung dati po, guns lang po ang meron tayo, it could only address mga surface threats. Ngayon po, multi-domain na po tayo. Kasi ang mga security challenges po ngayon po is spread across yung sa sea, sa air, sa undersea, electronic warfare, pati rin sa cyber. So, ang inyong Philippine Navy, meron na po siyang kakayahan para i-address yung mga threats
na ito, yung mga challenges na ganito po. We call that multi-domain. So at saka mataas na po yung ating endurance. So yung ating number of days rin po sa ating dagat medyo mahaba-haba na rin po. And yung operational reach, pag sinabing operational reach, yung the how far we could go. So just recently po may mga exercises na sa exercise sa May Pacific na naka-attend na po yung ating barko. Yes, sir. So itong mga bagong OPB natin na ito at yung mga darating pa na 4, will this be deployed sa West Philippine Sea lang or it will be deployed sa iba't ibang bahagi ng ating territorial waters? Sir, usually it depends on the operational requirements ng mga geographical commands po natin. So it depends on the challenges and the operational requirements, sir. So pag once na na-determine yung needs po ng either sa Northern Luzon or sa Westcom po, that is where madideploy po yung mga ships. So it all depends on the operational requirements dahil sa Hilaga, sa Timog, sa Kanluran, na Silangan, iba't iba yung mga challenges na experience po nila doon, and it's a different environment also po. Okay, but besides this mga OPBs na ito, Captain, meron pa tayong mga procurement na anti-submarine procurement tulad ng mga Wildcat. Tama po ba kami doon? Okay, usually yung anti-submarine rotary helicopters po natin, kung po siya, it is usually a complement, nagko-complement po siya sa ating mga frigates. Kasi usually frigates are anti-submarine. So yung ating ang Philippine Navy lang po ang may anti-submarine capability dahil pag lumalarga po yung ating barko, kasama po niya yung ating rotary o helicopter, anti-submarine helicopter. So, makasama po sila. It's a package po. So, yes sir, you're very right sir. So, marami pa po tayong mga modern platforms na dadating at nagpapasalamat po kami dito sa Hugong Dagat ng Pilipinas sa ating President, kay President Bongbong Marcos, pati rin po yung mga leaders po, katulad ni Secretary of National Defense, si Secretary Chodoro, at mga officials na mga senior leaders sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas dahil sila po yung nagde-decide sa mga ganito yung mga priorities, ay yung mga kailangan po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Now besides the naval assets, ng mga bagong procurement ng naval assets, what about infrastructure to support these naval assets? For example, sa Pag-asa Island, I know na nag-improve tayo ng mga structure sa Pag-asa Island, Captain. Okay. A very nice question. Actually po, kung meron po tayong mga bagong platforms, usually it comes with we should be able to support it, yung kanilang mga facilities. So that we call that yung mga pier na kung saan sila tatabi po. So right now, because of our Philippine Navy Strategic Sale Plan, meron na po tayong mga initiatives, mga plano para i-enhance po yung mga bases natin, yung ating mga facilities in order to accommodate mga ganito mga bagong platforms po, sir. And of course, meron din, correct me if I'm wrong, Captain, pati dito sa may bahagi ng Northern Luzon, nagtayo rin tayo ng isang outpost o barracks dyan sa pagitan ng Taiwan at ng Northern Luzon natin. Tama po ba kami doon, Captain? Oh, yes, sir. Sir, it's usually a shelter area. Pati rin, that will not only benefit yung mga barko natin na nagpa-fly sa area, pati rin po sa mga fisher folks po na kung masama po yung panahon, pwede po silang tumabi at mag-shelter po sa mga areas na ito po. Alright. So last question na lamang po, Captain. So how do you see the modernization ng Armed Forces of the Philippines, particularly ng Philippine Navy? How do you see it coming, lalo na ngayong taong 2026? Are we in line with the modernization plan program for the AFP, particularly for the Philippine Navy? Yes, sir. Actually, we're aligned. We're at pace, and yung cadence natin, yung ating the way we move forward is
dire-diretso na po, sir. So we are so blessed and we are so thankful po, sir, sa leadership ng Armed Forces, sa Department of National Defense, at rin po sa ating President sa pagmo-modernize ng Armed Forces. So it is we are all of these things will contribute much sa aming mandato para protektahan ang ating soberanya, sovereign rights, pati rin po yung ating mga maritime interest, katulad ng po nung sa Malampaya, di ba po, sir? Yes, so all of these things are, we are at pace right now, and we would like to thank also the Filipino people for their trust and confidence not only for the Philippine Navy but pati rin po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. We understand and we learned that mataas po yung trust rating. So we would like to thank the Filipino people for trusting us. We are here. We will always do our mandate and we are committed. We have that resolve to do our job and to protect not only our sovereignty but also our constitution and the Filipino people po. With that, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo po sa amin dito sa ating programa. At thank you so much po, lalo na sa pamunuan po ng ating Philippine Navy. Thank you so much po, Captain Martinez, and we wish you all the best and full speed ahead para sa ating Philippine Navy. Alright, maraming yan po ang ating naging panayam sa ating Philippine Navy. At dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po lahat ng ating mga nakaagapay, ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Antabayanan po ang mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service para po sa ating English program. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.